Nel, kumusta yung pagpapatupad ng programa na yan ng gobyerno at ilan na ba yung nakinabang na transport workers sa ayuda ng gobyerno? Yes, aga binisita nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga ang pagpapatupad ng service contracting program ng Department of Transportation sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Ang service contracting program ay isang subsidy program ng gobyerno kung saan babayaran ng gobyerno ang public utility vehicle o PUV operators at drivers ng kada kilometro. Kapalit naman ng fair discounts sa mga mananakay. 40 pesos per kilometer ang ibabayad sa mga modern jeepney at UV. 30 pesos per kilometer naman sa traditional jeepneys, samantalang 100 pesos per kilometer naman ang para sa mga bus. Ukol naman sa diskwento sa commuters, 40% ang ibibigay sa mga senior citizens, persons with disability o PWD at mga estudyante. At 20% naman discount ang ibibigay sa mga regular na pasahero. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dito sa Quezon City Circle. Ayon kay DSWD Secretary Sherwin Gatchalian, aabot na sa 1 milyon ang natulungan transport workers ng ahensya. At this point, nationwide na kasi na operation, ang running total natin out of, we already serviced 1 million drivers. Iba-ibang sektor na yon, public utility jeeps, TODA, TNVS, TNCs, iba-iba na yon, MC taxi, service delivery, 1 million. By the end of the month, we plan to finish the first round. Ang total na nagagastos na ng gobyerno is close to 5 billion pesos as we speak right now. Pero tuloy-tuloy pa. Even dito sa likod ko, napapansin nyo, meron pa rin tayong, ito yung mga pahabol ng LTFRB na mga four-wheel na ride-hailing app service drivers. Ang kada transport worker ay nakakatanggap ngayon ng 5,000 pesos sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Adam. Maraming salamat, Nel Mariboho.